Hello mga boss, this is Boss Rod and welcome to another episode of Boss Rod TV Life in Tech Podcast. Na pag-uusapan natin is about bootcamp versus traditional degree. Ano ba yung mga possible pros and cons? Ano ba yung mga insights ko? At ano ba yung opinion ko about taking the bootcamp versus sa traditional degrees or sa college degrees? So ano pang hinihintay natin? Let's get started. Alam naman natin na isa sa pinaka-dilema ng mga beginners at ng mga career shifters, especially mga career shifters, no? Kung ano ba yung better na path na i-take nila. Kung magbo-bootcamp ba sila or dun sila sa traditional degree na mag-aaral ulit sila ng 4 years. So, pag-usapan muna natin ano yung magiging pros and cons at ano ba yung mga benefits na mga possible nating makuha dun sa each option na yon. Pag-usapan muna natin ano ba yung mga advantage at ano ba yung mga disadvantage ng traditional degree. So first, sa traditional degree, no, ang pinaka-advantage mo lang is syempre magkakaroon ka ng degree, 'di ba? Magkakaroon ka ng degree and then sobrang formal na mga subjects na matututunan mo about tech, pero more on foundation yon, more on beginner. And then syempre may access ka rin sa school, sa mga resources and so on and so on. And then lastly, isa na rin sa magiging benefit mo is yung soft skills na pwede mong ma-build dun sa schools. Kasi pag nasa school ka, di ba, you need to communicate with your team, you need to communicate with your professor, with your classmate, no, about sa capstone or kung saan-saan pa. Diba? Yun yung mga possible na maging benefit mo pagka nag-take ka ng traditional degree. So, isa sa mga disadvantage pagka nag-take tayo ng traditional degree is higher yung cost niya. Kasi nga, 4 years mo kailangan bayaran yung mga tuition fees mo. And then, syempre, isa pa sa mga disadvantage niya is yung time. So, imagine, no, 4 years mong bubunuin bago ka makapag-start ng career mo sa tech. And then, isa pa sa mga disadvantage niya, madalas, or sabihin natin, sige, sometimes, no, outdated na yung mga curriculum na mga tinuturo sa universities or sa mga schools, no? And lastly, in my opinions, mas less yung hands-on experience nyo. Kasi more on theoretical yung ginagawa sa school, no? Walang masyadong hands-on na tinuturo. Okay? So, ayun yung mga tingin kong mga advantage and disadvantages pagdating sa traditional degrees. So, doon naman tayo sa mga coding bootcamps, no? Isa sa mga advantage ng bootcamp is yung time, no? Kasi straight to the point yan, mga boss. Focus kayo sa tech agad, no? And then, ang bootcamp, I believe, no, based sa mga nag-gather kong information sa mga kakilala na rin, no, tumatagal lang yan ng 3 to 6 months, no? After nung 3 to 6 months na yon na training na paulit-ulit yung ginagawa, no, nagbi-build kayo ng tech agad, is mas mabilis yung matututunan yung mga ginagawa talaga sa IT industry. So, yun yung isa sa mga advantage na pwede nyo makuha pagdating sa bootcamp. So, next is yung cost, no? Siyempre, mas lower siya kasi nga 3 to 6 months lang yon. So parang ano lang yon, parang 1/4 lang ng ano nyo, magiging cost nyo pagka nag-college degree kayo. And then third is focus kayo dun sa mga tools na ginagamit talaga sa IT industry, no? So parang mas malapit kayo agad dun sa mga ginagawa talaga sa IT industry. So yun talaga yung pinaka-advantage nyo, mas malapit kayo dun sa mga ginagamit na tool sa IT industry. And lastly, I believe is possible magkaroon kayo ng mga project-based learning, no? Meaning is may binibuild talaga kayong project, ginagawa nyo na talaga yung mga dapat gawin pagka nagbe-build ng ganong specific na project. For example, mga e-commerce and so on, no? Yun yung mga parang magiging training nyo pagdating sa mga bootcamps. So, ano naman yung mga possible disadvantages? Siyempre, tapos na tayo sa advantage. Ano naman yung mga possible disadvantages ng pag-take ng bootcamp? So, siyempre, hindi mawawala dyan, possible may mga outdated pa rin silang mga lessons, no? Or mga tools na ginagamit sa bootcamps. And syempre, number 2, possible is yung quality. Yung quality ng binibigay na training sa inyo sa bootcamp. Kasi since possible, no? Since outdated na yan, yung mga practices na binibigay sa iyo or tinuturo sa inyo sa training sa bootcamp is possible outdated na rin yun. So, yun yung mga isa sa mga disadvantages. And then, wala kayong masyadong theoretical knowledge or at least sabihin natin mga algorithms knowledge, no? Unlike sa mga school kasi, 'di ba? Sa mga school, tinuturo din yan yung mga algorithms, no? Mga data structure. Tinuturo yan sa school, especially sa mga computer science, no? Tinuturo yan sa schools. So meron silang mga basic knowledge agad about doon
sa mga algorithm na yun. Pero pagdating sa bootcamp, no, walang ganon. So parang mostly focus nyo magbe-build na agad kayo. Wala kayong masyadong knowledge sa DSA, no, sa data structure and algorithms. So yun yung mga parang possible disadvantage pagka nag-take kayo ng bootcamp. Isa pa sa mga disadvantages na nakikita ko pagdating sa coding bootcamp, no, is may mga ibang company kasi na mas pinipili nila yung may mga degree holder versus sa mga nag-bootcamps lang. So I think yun yung mga disadvantages na possible na magkaroon tayo pagka nag-take lang tayo ng bootcamp versus dun sa pag-take natin sa traditional. So ngayon mga boss, no, I'm gonna try na mag-give sa inyo ng advice and hopefully makatulong sa inyo tong advice na to overcome no matter what you choose, no? Kung magbo-bootcamp ba kayo or magta-traditional degrees ba kayo na option. So ano-ano yung mga advice na ibibigay ko sa inyo mga boss, no? So first is no matter what you choose mga boss, no? Either bootcamp or traditional degree yung choose nyo, you always or you still need to do self-study, no? Yun yung pinaka-best nyong gawin, no? Kasi kahit student kayo, you need to do self-study on top of that, no? Ganun din sa traditional. Kung nagte-training kayo, on top of that, kailangan nyo mag-self-study. So, there's no other way for you to gain more knowledge than having self-study, mga boss. Kasi, imagine niyo na lang, mga boss, yung mga tinuturo sa bootcamp, mga tinuturo din sa college is hindi yan enough, no? Hindi yan enough. Hindi nyo malalaman yung iba pang information or yung iba pang knowledge na kailangan nyo matutunan kung hindi kayo nagsa-self-study. Kung hindi kayo nagtatry mag-research, kung hindi kayo nagtatry gumawa ng specific application based on the resources na mga nakikita nyo sa online, sa mga libro, kung mahilig kayo sa libro, sa mga documentation, at kung saan-saan pa. Okay? That's the first tip na kailangan ko or na gustong-gusto kong ibigay sa inyo, especially dun sa mga beginner at saka sa mga career shifters. And then second is make sure na hindi lang kayo nag-aaral lang, no? Hindi lang kayo nagre-research lang, no? Make sure na you are building stuff, no? Kasi maraming mga students, maraming mga beginners, career shifters, and so on, na mga nag-i-start pa lang sa tech ng career nila is nagkakaroon sila ng problem sa tutorial hell, di ba? The reason nagkakaroon ng mga problem sa tutorial hell is because they are just watching yung tutorial. They are just reading kung ano yung mga documentation na hindi nila ina-apply when they are building an application. No? Kasi kung, for example, no, kung aral kayo ng aral, no, ang dami nyo na-aral, dami yung programming language na na-aral, sure, no, sure, ang galing mo, boss. Pero ang ginagawa nyo lang is puro to-do up lang, no? So ngayon, tell me kung nagpo-progress kayo, kung iba't ibang programming language yung inaaral nyo or kung marami na kayo naaral, ano na yung mga nagawa nyo? To-do app? Yun lang yung nagawa nyo? Calculator? Yun lang? So, I can assure you mga boss, kung puro ganun lang yung ginagawa nyo, hindi kayo matututo talaga. Hindi nyo ma-adapt kung ano yung mga kailangan nyong ma-adapt. Hindi kayo magiging competent na developer kung hindi kayo nagbe-build or nagbe-break ng mga application. Okay? So, the key thing here mga boss is you don't just research. You're building stuff while doing research. And the good thing is, possibly ang pwede nyo gawin is mag-clone kayo ng mga application na nag-exist na nowadays, no? Ano-ano yon? So for example, Google Meet, no? Sige, try nyo i-replicate, no? Facebook, try nyo i-replicate. Twitter, try nyo i-replicate, no? Zoom, ano pa, Messenger, at kung ano-ano pa. Try nyo i-replicate yung mga yon, mga boss. For sure, makakalis kayo sa tutorial. Why? Kasi nga, possible magkaroon kayo ng mga problems, no? While building that application. Na for example, kailangan ko palang gumamit ng mga global state management. Kailangan ko pala ng ganitong klaseng API. So, dun yung makikita or dun kayo makakaalis agad sa tutorial hell. Kasi nga, busy na kayo na mag-build ng stuff just to make sure na gumagana siya ng maayos or gumagana siya as expected. So, yun yung isa sa mga way para makaalis kayo doon, no? Don't just research. Build and break things. That's it. So, isa pa sa mga giging advice ko sa inyo, mga boss, is try to consider first kung ano yung current status nyo ngayon, no? Kung ano yung financial nyo? Kaya nyo ba mag-take ng higher cost? Or sa time nyo, no? May edad na ba tayo? Or wala pa? Pagka may edad na tayo, it's better if we take bootcamp para mas mabilis tayong progress agad pagdating sa technical skills.
no? And then, lastly, ano ba yung pinaka-goal mo, no? So, yun yung kailangan mong alamin. Gusto mo ba talagang pasukin tong IT industry or napipilitan ka lang kasi dahil sa hype and so on. And lastly, isa pa sa mga kailangan nyo i-consider din, no? Ano ba yung learning style nyo? Mas natututo ba kayo sa pagbabasa, sa panonood? Ayun yung mga kailangan nyong malaman muna before kayo mag-take. And then, try to check kung ano yung mga advantage and disadvantages na na-discuss natin and come up with a decision, no? Based sa mga status mo na meron ka. Saan ka mas best fit? Sa bootcamp ba or sa traditional? So, it's up to you na, mga boss. So, my last advice for you guys is to do more if you can. No? Kasi, in my opinion, no, sa simula, mga boss, kailangan nyo talagang mag-put ng sobrang daming effort para matutunan nyo yung mga bagay-bagay. Huwag nyong ilimit yung sarili nyo na ito lang yung gagawin nyo, no? Try to become resourceful. Try to become creative, no? And try to do something na different from the others din, mga boss. Kasi, di ba, karamihan ang gagawin is magpo-focus na ako dito, ganito, ganyan. Pero in my opinion, if you can do more, mga boss, do it. Just do it. Do it! Just do Mga it! boss, no? Don't hesitate, no? Gawin nyo yon, mga boss, para mas marami kayong matutunan. Kasi here's the thing, mga boss, no? Pagka nagsisimula pa lang kayo talaga, ganun talaga. That's how engineering is. Kailangan marami talaga kayong matutunan. Kailangan marami kayong malaman. Kailangan marami kayong try ng mga bagay-bagay para malaman nyo kung ano ba yung mga possible pitfalls na kailangan nyo ma-prevent in the future, no? And also, sa una lang naman kasi yun, mga boss. Sa una kasi, kailangan nyo talagang mag-aral. Pero, pagdating nyo na sa IT industry, pakunti na yung aaralin nyo yan. Kasi nga, syempre, once na ma-start nyo na magamay-gamay yung mga bagay-bagay, mas madali nyo na lang yan ma-adapt, mas madali nyo na lang yan i-enhance, no? Along the way sa journey nyo as a developer. So, yun lang, mga boss, and I hope nakatulong sa inyo tong video na to, and see you on the next episode. Bye!